Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 3, Week 5, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pakikiisa sa programa ng pamahalaan kaugnay ng pagpapanatili ng kapayapaan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang pakikiisa sa programa ng pamahalaan kaugnay ng pagpapanatili ng kapayapaan. Para sa ating most essential learning competencies, nakikiisa ng may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan, gaya ng paggalang sa karapatang pantao, paggalang sa opinyon ng iba, at paggalang sa ideya ng iba. Karapatan ng isang mamamayan ang mabuhay ng malaya at payapa. Ito ay nasasaad sa ating konstitusyon. Isang pribilehiyo na kung saan ay may kalayaan tayong gawin ang mga nais natin na hindi lumalabag sa karapatan ng ating kapwa. Gayun din, bawat isa sa atin ay malayang makiisa sa mga gawain na makapagpapanatili ng kapayapaan. Kaya naman sa araling ito, iyong malalaman ang mga paraan kung paano maipakikita ang pakikiisa ng may kasiyahan sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Basahin at unawain ang ibig ipakahulugan ng isang saknong na hango sa awiting Cotabato ng grupong Asin. Ayon sa awiting ito, prinsipyo mo'y igagalang ko kung ako'y iyong nirespeto. Kung nagtutulungan tayo, di sana magulo ang bayan ko. Ano ang nais ipakahulugan ng saknong na ito? Paano tayo makakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan? Ang pagpapahalaga sa karapatan ng isang tao ay pagpapakita ng paggalang sa karapatan ng bawat individual. Sa pamamagitan nito ay naipapakita natin na ating kinikilala ang kabuuang pagkatao o kahalagahan ng ating kapwa. Naipapamalas ang paggalang sa karapatang pantao sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa na may kusang loob at walang hinihintay na kapalit. Sa pamamagitan nito ay naipaparamdam natin sa ating kapwa ang ating pagmamahal, paggalang at pagpapahalaga sa kanila. Ang pagrespeto sa kanilang mga buhay ay isa ring pagpapakita ng karapatang pantao. Ang pakikinig sa opinyon o kuro-kuro ng bawat isa ay pagpapakita rin ng paggalang sapagkat tayo ay naninirahan sa demokratikong bansa. Malaya tayong magpahayag ng sarili nating opinyon maging ito man ay taliwas o sang-ayon sa kaisipan ng iba. Upang lalo pang lumawak ang inyong kaalaman para sa araling ito ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng pakikiisa sa mga programa ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at mali kung hindi. Unang bilang, nakikinig sa pahayag ng kapitan ng barangay na bawal lumabas ng bahay ang mga edad 17 pababa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangalawa, nakikisalo sa usapan ng mga matatanda kahit hindi hinihingi ang opinyon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pangatlo,
Sumasagot sa isang pagpupulong nang walang binibigay na pahintulot ang leader. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Pang-apat, tinatanggap ang suhestyon ng bawat miyembro ng organisasyon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. At pang-lima, pinakikinggan ang komento ng kapwa mag-aaral sa ginawang pag-uulat. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Para naman sa pagsasanay bilang 2, kumatha ng isang jingle na nagpapahayag ng paggalang o pagrespeto sa opinyon o saloobin ng ibang tao na nagiging daan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Maaring i-video o i-record ang aktwal na output at ipadala sa guro sa pamamagitan ng Facebook Messenger o group chat. Gawing gabay ang rubric sa ibaba. Para naman sa pagsasanay bilang 3, basahin at unawain ang balita. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa sagutang papel. Unawain ang isang balita na pinamagatang King of Talk. Inendorso ang 1 Million Voices for Peace in the Philippine Campaign na sinulat ni Constancia Paloma. Ikaw at ako, tayong lahat ay kailangang humanap ng mabisang solusyon para sa pagkakamit ng pangmatagalang kapayapaan sa ating bansa. Ito ang aking bottom line. Ito ang sinabi ng binansagang King of Talk na si Boy Abunda nang opisyal niyang inendorso ang kampanyang 1 Million Voice for Peace in the Philippines o OMVP. Ipinagmalaki niyang idagdag ang kanyang boses sa ikatatagumpay ng kampanyang ito. Si Boy Abunda ay sikat na host ng programang Bottom Line. Ipinaliwanag niya na sa pag-unawa sa kapayapaan ay mahalaga ring unawain ang kultura at tradisyon ng mga tao. Ipinangako ni Abunda na tutulong siya sa kampanya sa pamamagitan ng paghingi ng suporta sa kanyang mga kasamahang artista para sa kapayapaan at pakikipag-usap sa mga rebeldeng samahan sa bansa, habang itinuturing na masalimuot ang solusyon sa problema sa kapayapaan sa Mindanao. Hinikayat niya ang kanyang mga taga-suporta na idagdag nila ang kanilang boses sa kampanya para sa kapayapaan. Ang OMVP ay naglalayong pagsamasamahin ang boses ng mga tao sa buong Pilipinas at maging ng mga tao sa ibang bansa upang ipahayag ang kanilang hangaring matapos na ang pag-aaway-away at pagkakanya-kanya sa ating bansa, upang ang mga sangkot sa gulo ay kumilos para sa isang mapayapa, patas at komprehensibong solusyon sa armadong pakikipaglaban. Ngayon ay dumako na tayo sa mga tanong. Para sa unang katanungan, paano makatutulong ang 1 Million Voice for Peace in the Philippines sa pagsulong ng kapayapaan? Tama! Makatutulong ito dahil ang OMVP ay naglalayong pagsamasamahin ng boses ng mga tao sa buong Pilipinas at maging ng mga tao sa ibang bansa upang ipahayag ang kanilang hangaring matapos na ang pag-aaway-away at pagkakanya-kanya sa ating bansa, upang ang mga sangkot sa gulo ay kumilos para sa isang mapayapa, patas at komprehensibong solusyon sa armadong pakikipaglaban. Pangalawang tanong, sasali ka ba sa OMVP? Bakit oo? Bakit hindi? Opo, sasali ako sa OMVP dahil ito ay nagsusulong ng kapayapaan sa Pilipinas na matapos na ang pag-aaway-away at pagkakanya-kanya sa ating bansa, gayon din ang pag-unawa sa kultura ng mga tao. At pangatlo, paano mo ikakampanya ang OMVP? Ipapakilala ko sa aking pamilya, kamag-anak at mga kaibigan ang OMVP at ang mga layunin nito. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 4.
Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Gumuhit ng bituin kung ito ay nagpapakita ng pakikiisa sa mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapanatili ng kapayapaan, at tatsulok kung hindi. Para sa unang bilang, nakikilahok sa gawaing pang-scouting. Ito ba ay bituin o tatsulok? Magaling! Ito ay bituin. Pangalawa, nagpapahayag ng sariling kuro-kuro. Ito ba ay bituin o tatsulok? Magaling! Ito ay bituin. Pangatlo, nagpapasimula ng hindi pagsang-ayon sa isang usapan. Ito ba ay bituin o tatsulok? Tama, ito ay tatsulok. Pang-apat, nakikilahok sa programa ng pamahalaan ukol sa kapayapaan tulad ng Earth Hour. Ito ba ay bituin o tatsulok? Tama, ito ay bituin. At panglima, nagbabalita sa mga kaibigan ng walang katotohanan. Ito ba ay bituin o tatsulok? Tama, ito ay tatsulok. At para naman sa paglalapat, sa iyong sagutang papel, puna ng tamang salita mula sa kahon ang bawat patlang upang mabuo ang isang mahalagang kaisipan. Ang mga salita na nasa loob ng kahon ay kapayapaan, paggalang, pagrespeto, batas, at pagpapahalaga. Umpisahan nyo na mga bata. Bilang isang bata, ako ay susunod sa batas. Ipapakita ko ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagrespeto sa aking kapwa, ang pagbibigay ng paggalang sa kahit sino ay aking isasagawa upang mapanatili ang kapayapaan saan mang sulok ng bansa. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!